Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Sige. Oh, ano na bang pakiramdam natin dito sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ano to historic din to, 'di ba? Pero sisimulan na nga natin ang Vibe Check at ang ating talakayan sa pagsisimula ng impeachment trial ng paparating na trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Hindi na po niya alam kung saan prompter siya titingin. All systems go na ang Senado bilang impeachment court. Kasado na rin ang mga ebidensya at testigo ng House Prosecution Team. Gayon din ang magiging depensa ng kampo ni VP Sara. Tama ka, Philip. Buti binasa mo yung prompter. Pero ang tanong, handa na ba ang taong bayan para sa paglilitis? Kaya naman, naglunsad ng Bantay Senado ng mga aktibidad para ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan at maaring na mangyari sa impeachment trial. Kaya nga, Cheska, kabilang dito ang pag-iikot sa iba't ibang barangay para ipaliwanag sa ordinaryong mamamayan na kagaya natin ang proseso at paratang, gayon din ang mga plano para sa pagbabantay sa paglilitis. Dinaluhan ng mga residente at barangay officials ang barangayan kung saan naabot din ang mga kabataan. Totoo, kaya wala si Professor Clive. Busy siya dyan sa Bantay Senado. Correct. Talagang totoo naman Salamat, nag-ikot Carl. yan. Bukod dyan, Dino, nagsagawa rin ng online campaign ng Bantay Senado kung saan ipiniliwanag ang mga dapat abangan sa impeachment trial. Sa inyong palagay, gaano ba kahanda at kainteresado ang publiko sa paglilitis na magsisimula na bukas? Ayun. Ngayon pa lang pala mag-uumpisa yung talakayan. Ang dami lang. Wala pa tayo sa puro banatan na yung nangyari. Akala ko kasi talagang mag-uusap-usap na tayo. Pero ito Nabis mo kami makipag-usap sa amin. Na-miss ko eh. Gusto ko agad na pagtalakayan na ibanat na agad eh. Pero finally, it's about to happen. Yes. So kung wala namang indikasyon na biglang magkakaroon ng interruption bigla, matutuloy na. Finally. Sabi naman ni Senator Trillanes, 'di ba? Napaka-creative sa pagsasabotahe nitong si Alan Peter, 'di ba? So hindi natin alam dahil siya minority leader kung anong pagsasabotahe ang gagawin naman nila bukas diyan. Tandaan niyo nagpatawag, 'di ba, ng caucus ng meeting ang mga senador para supposedly mag-prepare. Hindi na naman nag-attend yung mga minority, dadalawa lang nag-attend, si Robin Padilla at saka si Loren Legarda. Kaya ang tanong is, gaano na baka handa ang Senado ngayong meron mga uncooperative na mga miyembro ng bagong minority na sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Sa akin palagay lang naman kasi, di ba bilang minority leader, bilang isang senador, tungkulin yan yung sagrado impeachment, tungkulin na umattend sila at mag-prepare. So I was wondering why hindi nagpe-prepare, lalo na yung minority leader, puro sila absent at yung pinadala lang si Loren tsaka si pinakamagaling nating senador na si Robin Padilla. Kaya pala, dapat pala, hanggat hindi nakikita ng dalawang mata natin na nag-convene yung court para mag-umpisa na ng paglilitis, medyo dapat, nagbabantay talaga tayo, di ba, sa pangyayari. Kasi para sa aming mga Gen Z, di ba? Yes. Kararating mo lang Very historic to kasi marami sa ating mga Gen Z kagaya ko Hindi Baka ma-fact-check tayo mga kababayan. Fact check tayo. Ito ang kauna-unahang impeachment trial na maaari nilang masaksihan, di ba? Hindi naman palagian na pumapasok tayo sa mga ganitong paglilitis So actually, this is history in the making at lahat tayo ay magiging saksi dito sa makasaysayang pangyayari na ito. Pero syempre, isa sa mga pangamba natin ay magpapakita kaya yung ating ikalawang pangulo dito sa paglilitis kasi formal nang ipinapatawag siya ng impeachment court na dumalo dito sa impeachment trial. Ang sabi, maaari naman daw magpadala ng abogado. Well, para sa akin baka akala ni VP Sara ang nagpapatawag lang sa kanya yung impeachment court. Kasi sa aking pagtingin, yung impeachment court at yung mga senator judges, kumakatawan po yan sa mga ordinaryong Pilipino. At in fact, ang nagpapatawag sa kanya para magpaliwanag, sagutin ang mga paratang, magpagpakita ng kanyang panig, ay ang taong bayan. Kaya magpapakita ng pagbabastos sa proseso, hindi pagkilala sa saligang batas, at higit sa lahat, hindi pagkilala sa kanyang mandato mula sa taong bayan kung hindi siya magpapakita at tataguan niya mismo yung sarili niyang paglilitis. May bago ba kung hindi na naman magpakita si VP Sara? Parang consistent naman siya nagpapakita sa Ano tingin abaan nito. ninyo? Magpapakita hindi?
Si Carlo ang magaling mag-fearless forecast. Ano fearless ba forecast natin? forecast mo? Ako hindi magpapakita. Ikaw, Cleve. Ako, feeling ko magpapakita pero hindi bukas. Ikaw, Cheska. Feeling ko rin, katulad ni Kay, magpapakita pero hindi rin bukas. Oo. Pero yun sa kaalaman po ng lahat ng nanonood natin, na hindi updated, bukas na po ang first day ng impeachment trial ng 2 p.m. And para paalala rin po sa ating mga senador, sa ating mga officials, at syempre kay VP Sara, ito nga pong inisyatibo ng Team Pinas sa Bantay Senado, kitang-kita po namin napakalaki ng interes ng ating mga kababayan. Dahil sa lahat po ng patawag nating barangayan, assemblies, town halls, ang dami pong umaattend at ang dami nilang tanong. At marami rin po silang impormasyon na kinakalap nila from their own selves. So, ibig sabihin po, babantayan po talaga kayo ng mga tao. So, mag-ayos-ayos po kayo kung ano mga gagawin nyo at mga sasabihin at iboboto nyo in the coming days. Speaking of dito kay Pumunta tayo sa barangay pumunta tayo sa kina Cheska, sa correct. Taytay, nakarating tayong Marikina, di ba? Manila. Nakarating din tayo ng Malate, Manila. So, yung mga, ang interesting dito sa barangayan ng Bantay Senado, actually, no, meron talagang pangangailangan yung mga kababayan natin on the ground na malaman pa pala ano yung buong proseso at ano yung mga paratang. I think pinaka nagpa-participate yung marami sa mga napuntahan natin ay ano ba yung mga articles of impeachment, di ba? Tapos meron tayong mga palaro para sila ay ma-engage dun sa mismong mga paratang kay VP Sara. So, maganda to kasi talagang paghahanda to nung ating mga komunidad, no, para bukas handa na sila makilahok. Alam na nila kung ano yung mga articles of impeachment, mababantayan nila kung lalaruin ba ng Senado ito o ito ay magiging patas at walang kinikilingan na paglilitis. Oh, tsaka hindi lang natatapos ang Bantay Senado sa barangayan bago ang impeachment. Yes. Bukas balita ko meron daw tayong parang Fiesta! fiesta. Ang tawag natin ay Bantay Senado Tambayanan. Yes. Sa May Cruz na Ligas. Papanoorin natin live ang impeachment trial. At andun din si Professor Cleve. Yes, kaya po kayo kung pwede nyo po kaming samahan bukas, sama po kayo sa Barangay Cruz na Ligas, covered court dito sa Quezon City. Sama-sama po tayong manood ng pagbubukas ng impeachment trial. Pero napansin natin sa lahat ng pagbisita natin, no, excited yung mamamayan. No? At Mataas ang interes. Mataas ang interes at sinisigurado nila na ito ay gagawing sagrado. Pansin natin, di ba? Pag sinasabi natin sa mga mamamayan na ito ay sagrado, agree sila lahat no? Regardless of ano ba yung mga political convictions sila, sino yung sinusuporta nila, napansin natin, lahat sila interesado. Balik lang tayo doon sa pagdalo, no? Nitong si Kung VP magpapakita Sara. ba o hindi. Magpapakita ba o hindi itong si VP Sara. Sa aking palagay, no? Siguro magpapakita siya once or twice, pero generally hindi niya magpapakita kasi hindi naman sanay si Sara Duterte sa pananagutan. Tandaan natin and sa akin lang, yung impeachment will largely influence anong klaseng lipunan ang gusto nating mimithi natin at makamit dito sa Pilipinas. Bakit? Tandaan natin merong ang lipunan noon para bang wala ng pananagutan, walang rule of law. Nanapak na ng sheriff in broad daylight, nag-i-implement ng court order, walang kagalos-galos, wala kahit anong kaso, wala man lang disbarment case, naging vice president pa ng Pilipinas. Malawakan yung patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte, halos walang kaso, halos walang napanagot, no, until such time na punta tayo sa ICC, 'di ba? Ngayon, broad daylight, kitang-kita yung sa confidential funds, no? Ginawang chichira yung pera ng taong bayan, labas-pasok yung pera doon sa Anti-Money Laundering Council. Ang question is, wala na naman bang kagalos-galos itong si Sara Duterte? At kung hindi siya magpapakita doon sa hearing, will kids, ang gagamitin ba ng Senado, kids glove? Wala lang. Pero pag ordinaryong witness ka, ipauhuli ka. Pag ordinaryong resource person ka, iko-contempt ka. Pero pag vice president ka ng Pilipinas na hinahanap ang isang malaking hinahanap ang akusasyon sa isang sagradong proseso, okay lang pala na hindi ka dumating. Yan ba yung klase ng lipunan na titingnan natin? Again, na meron na naman tayong exception to the rule. Ano pa yung exception to the rule? 1,500 pesos sa isang kaso, no? 1,500 pesos yung kinuha, yung hinutot. Nino? No? Nung isang BIR employee, tinanggal ng Supreme Court Yung 20,000 pesos na isa pa na tumanggap ng regalo, kinulong Kinulong sa isang desisyon Pero yung labas-pasok na 6 billion pesos na pera, 'di ba? Yung 75 million pesos na naman na doon sa plunder, nagrarally pa tayo para pigilan, no? Ni tapik, wala Di tapik, wala, di ba? So nagtataka lang ako, alam mo, maraming mga instances na ang gagawin nila is susubukan na namang
bang i-block yung accountability? Ang tingin ko nasa crossroad yung ating lipunan eh. Anong klaseng society ba ang gusto natin? Anong klaseng lipunan? Pipiliin ba natin na nag-work yung ating justice system, nag-work ang ating checks and balances, nag-work ba ang ating pananagutan, o meron ba talaga tayong exception to the rule kung membro ka ng makapangyarihan na religious organization, kung Duterte ang apelyido mo, kung allegedly may death squad ka, takot ang sambayan ng Pilipino, takot ang ating institusyon, takot ang ating justice system sa iyo. Yung ba ang klase, crossroads to eh. At sana mapakita natin na nag-work ang ating mga institusyon. Meron akong mabilis na tanong para sa iyo, Attorney Dino. Kasi kaninang umaga sa isang programa, sinasabi ng mga abogado, although nagdi-disagree ako sabi nila, pag hindi naman nagpakita si Vice President Sara, wala naman niyang merit, okay lang. Hindi naman yun matitake against sa kanya. Ako kasi tingin ko, it should be taken against her. Na pag hindi siya humarap sa kanyang sariling paglilitis, dapat negative point yun, di ba? Bawas puntos yun lalo na sa mata ng publiko. Bakit hindi mo sa harapin ang sarili mong mga kaso? Hindi, sa akin lang, hindi lang ito, alam mo si Laila de Lima, hindi nag-absent Sa kahit anong hearing. Sa kahit anong hearing, nandun siya. No? Sa akin lang, hindi lang ito kabastusan Kabastusan kasi sagrado supposedly impeachment, pinapanagot ka at pinag-e-exabi ng taong bayan in all surveys, kailangan mag-explain ka. Hindi lang ito kabastusan katamaran to. Ano ba trabaho ni Sara Duterte? Di ba Vice President? Wala naman siyang cabinet Di position. ba mag-world tour ang trabaho niya? Ano ba ginagawa niya? Mamumuliti ka? Di ba? Imbis na parte ito ng trabaho niya kasi sabi sa ligang batas, di ba? Sagrado ang impeachment, kailangan harapin niya yung kaso. Bakit hindi siya mag-a-appear? Bakit hindi siya magpapakita? Katamaran yun dahil wala naman siya ibang ginagawa. Pinapasweldo siya, pangalawang pinakamataas na sweldo sa buong gobyerno. Tapos hindi ka magpapakita, parte ito ng trabaho mo, na mandato mo kasi parte ito ng konstitusyon at saligang batas. So hindi lang ito kabastusan, katamaran ito at big disregard sa taong bayan. May tawag dyan. Tatak. Duterte. Pero sa akin lang, kapag ikaw ay inakusahan at gusto mo i-prove yung innocence mo na wala kang kasalanan, na ikaw ay dapat ay absuelto at ikaw ay hindi dapat ma-impeach, hindi ba mas incentivize ka na umattend? So dito natin talaga makikita na siya ba ay motivated na patunayan sa taong bayan na hindi talaga siya guilty sa mga paratang at articles of impeachment sa kanya, or she is just going to be passive at ayan yung mga abogado niya kasi hindi niya alam kung ano sasagot niya. Kung ako yung abogado niya, naiintindihan ko rin kung bakit ayaw ko siyang pag-apirin. Siyempre, alam mo naman to out of control Tsaka baka kasi, di ba, marami atang laptop dyan sa Senate session. Hala, baka magliparan yung mga laptop. Baka may marating ang mga laptop di ba? Hindi naman daw siya marunong mag-laptop Oo, pero alam nyo, linggo naman ngayon, sana po nakakapagpahinga sa yung ating ikalawang Pangulo, magkaroon siya ng 8 hours of sleep mamayang gabi. Sana Basta all. bukas, Pamassage. pupunta tayo sa Senado at haharap sa paglilitis. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Dino, this is your work, this is part of your mandate, huwag katamaran, pasok tayo bukas. Tama, Linggo naman ngayon tama. Pwedeng magpahinga today, di ba? Tayo nga nagtatrabaho ng linggo